Meron pong post si Miss Chris Aquino sa kanyang Instagram and nag-update po siya tungkol sa kanyang kalagayan. Sabi niya doon meron daw siyang CREST syndrome tsaka lupus. So panoorin po natin yung video. So kita naman natin na continuous yung medication ni Miss Chris, no? Pansin ko medyo parang nagbawas ulit siya ng timbang this time. Tapos kung makikita nyo rin, meron siyang mga mapupulang area dito sa siko niya, tsaka dito sa kanyang pisngi. Pansinin nyo yung skin niya dito, namumula-mula, no? Tsaka parang masyadong shiny, masyadong makintab yung kanyang skin. So ito yung mga rashes niya ngayon, namumula yung balat. Although, kahit medyo pumayat si Madam Chris, makikita pa rin natin yung hope and yung punong-puno ng pag-asa sa kanyang mukha. O, ang hirap, no? Ang hirap ng kalagayan ni Miss Chris kasi puro turok, puro injection ng mga gamot, mga laboratory. Bukod dun sa mga sintomas na nararamdaman niya, may mga additional pang tinuturok. So, medyo mahirap yung kalagayan. So, ito yung mga blood exam. Regularly po, kailangan examinin yung dugo ng mga pasyenteng may gantong klase ng karamdaman. So, ito yung sabi rin sa isang video, I was having dizzy spells and my BP had very weird fluctuations. Yung BP niya, paiba-iba yung resulta. Hindi constant yung BP niya. Twice, I had my blood drawn and the last was for thorough autoimmune blood panel. So nakita natin yung mga blood exam niya. Pinadala yun sa laboratory para examinin kung kamusta yung autoimmune status ni Miss Chris. Kung maalala nyo sa mga dating video, meron siyang autoimmune disease. Kapag sinabing autoimmune, inaatake ng sariling katawan or sariling immune cells natin yung katawan ng pasyente. Imbis na atakehin niya yung mga germs tsaka viruses, inaatake yung sariling cells ng katawan. I was reluctant to post. I went down to 92 pounds and my hemoglobin also went down. My Churg-Strauss or EGPA is still being treated. So, ito yung na-discuss din natin sa mga dati kong videos. Confirm na meron siyang Churg-Strauss or EGPA na karamdaman. Pero yun ay ginagamot na. Pero ngayon daw meron siyang CREST syndrome, which is in active mode. Also based daw dun sa mga laboratory niya. Tapos yung consistent na appearance nung butterfly rash, ito yung sa mga pisngi niya. Meron din daw siyang lupus. So for this video, alamin natin ano nga ba tong CREST syndrome at yung lupus, yung dalawang bagong sakit ni Miss Chris. Paano to nakukuha, ano yung mga senyales na pwedeng meron ka nito, at ano yung mga gamutan, at kung paano ka makakaiwas. Yung CREST syndrome, medyo malawak pong sakit yan. Under po yan ng isang grupo ng mga sakit na kung tawagin ay systemic sclerosis. Ang word na sclerosis, ibig sabihin nito, tumitigas or nag-harden or nagkakaroon ng mga peklat-peklat. At yung CREST po ay acronym po yan ng mga apektadong organ. So, C-R-E-S-T. C for calcinosis. Ang ibig sabihin po nung nagkakaroon ng calcium deposit sa mga balat. So, kapag nagkaroon ng calcium deposits, nakikita natin yun as hardening ng skin natin. R for Raynaud's phenomenon. So, medyo technical po yung mga salita, no? Pero ang ibig sabihin lang nun, nag-iiba po yung kulay ng daliri ng mga pasyenteng may CREST dahil sa Raynaud's phenomenon. Pag nalalamigan, medyo nagiging blue or medyo namumuti. Nangyayari po yun kasi numinipis yung daluyan ng dugo dito sa mga dulo ng daliri nila. At pag numipis po yung blood vessel dyan, onti po yung dugo na nakakarating doon sa daliri. So, nag-iiba yung kulay niya. Pwedeng blue, pwedeng medyo maputi-puti. E, esophageal dysmotility. Yung esophagus natin, naalala ko tuloy yung esophagus na tula. So, esophagus, ito po yung daluyan ng pagkain. Dysmotility, ibig sabihin, pangit yung paggalaw ng esophagus. So, nahihirapan po sila lumunok. Sclerodactyly naman po yung S, ibig sabihin yan, ganoon din, nagpakapeklat din, tumitigas yung mga daliri nila, medyo nagiging shiny yung itsura ng mga balat kasi sa sobra pong dami ng peklat. T, telangiectasia, ibig sabihin na to, yung mga capillaries, yung mga malilit na blood vessels natin, medyo bumubuka. Ito yung itsura niyan. Yan, ganyan. Minsan makakita kayo niyan sa mga kaibigan nyo na minsan, madalas sa pisngi yan, o kaya sa tiyan. Yung iba harmless, yung iba naman baka kasama ng mga ibang sakit, katulad nga nitong CREST. So, yan po yung acronym ng CREST. And iba-iba po yan, mga sintomas na yan. And lahat ng yan dahil po sa sobra-sobrang pagkakaroon ng peklat or pagtigas po ng mga balat. Paano nagkakaroon or paano makakaiwas, pag-usapan natin mamaya. Ngayon, alamin muna natin kung ano yung lupus. Yung lupus, autoimmune disease pa rin po yan. Lahat ng yan, CREST, Churg-Strauss, EGPA, lupus or SLE. Kadalasan po mga kababaihan yung naapektuhan yan. And yung mga age nila, usually 14 years old and mga 50 years old or 40 years old. May mga cases din naman na lalaki yung naapektuhan yan. At kapag nagkaroon yung lalaki niyan, mas severe or mas malalang form ng lupus yung na-experience nila. Sa lupus po, ang dami pong organs yung naapektuhan. Pwede sila makaramdam ng fever, fatigue, laging mahina yung katawan. Pwede sila magkaroon ng mga rashes, yung mga mapupulang rashes sa dito, sa pisngi, sa siko ni Miss Chris. Also, may mga pasyente po nakakaranas ng arthritis. So, sumasakit yung mga buto-buto, mga kasukasuan. Nakala nung iba, simpleng arthritis lang. Yung pala, lupus na. Pag mga medyo severe naman,
naman, pwede maapektuhan yung baga, pwede maapektuhan yung puso, yung bato. Dok, saan ako yung mga gantong sakit? Actually, wala naman pong specific na reason kung saan natin ito nakukuha. Pero ang mga nare-relate natin dyan, pwedeng dahil sa genetics, tumatakbo po sa gene, pwede pong sa environmental, na-expose tayo sa mga iba't ibang toxins sa araw, at pwede rin naman pong hormonal, baka nagkaroon ng imbalance sa katawan ng tao. Dok, gano'ng kadelikado yung gantong sakit? Actually, manageable naman po. Ibig sabihin, may mga complications siya, pero as long as ma-check agad ng doktor and malaman agad natin na talagang meron kang lupus or autoimmune disease, dapat mabigyan na agad ng gamot at management para hindi na po lalala. Dok, ano po yung pwede gawin para makaiwas? Ito po kasi mga sintomas ng mga autoimmune disease dahil po yan sa inflammation or pamamaga. Pamamaga ng blood vessel, esophagus, ng balat, ng baga. So, para po makaiwas, dapat pababain natin yung tsansa ng inflammation sa katawan. Iwas po tayo sa mga pro-inflammatory food. Ano po to? Prito, mga refined sugar, soft drinks, candies. Iwas din po tayo sa medyo mamantikang mga ulam, sa mga red meat, tsaka sa mga white bread. Mas maganda yung mga wheat bread na lang. Next, damihan natin yung pagkain ng mga anti-inflammatory food. Andyan yung mga kamatis, olive oil, green leafy vegetables, mga taba ng isda, taba ng salmon, taba ng tilapia, at mga strawberries. Para naman po sa mga pasyenteng diagnosed na, syempre dapat damihan pa rin po yung pagtulog, umiwas na sa mga bisyo, alak, sigarilyo, bawasan yung stress, and lagi pong inumin yung mga niresetang gamot. Kung may naman tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. To Miss Chris, thank you for sharing your story, and we are hopeful for your faster recovery.